nakaraang kabanata ay iminungkahi ng matandang Madrigal na si Ricky na lang ang ikasal kay Beverly. Tatanggipin kaya ng ama ni Beverly ang alok na ito? Sabay-sabay nating tunghayan ang ikatlong kabanata. Para matuloy ang pagiging magbalain natin, Panyero, si Ricky ko na lang ang pag-asa. Si Ricky at si Beverly, sila na lang, Panyero. Ayoko nga sa bunso mo para sa anak ko. Matigas ni Aurelio. Malay mo, mapagbago ni Beverly ang ugali ng bunso ko. Magpapalaki siya ng asawa? Kawawa naman ang anak ko, maaga siyang tatanda. Panyero, kapag nakilala mo ng husto si Ricky, I'm sure gagaan din ang loob mo sa kanya. May sarili siyang paraan sa pagmamahal, kahit sa akin bilang ama niya, at kahit sa Kuya Arman niya bilang kapatid. Sinikap ni Nicanor Madrigal na paangatin ang imahe ng bunso. Sarado naman ang utak ni Aurelio Jacinto. Huwag ka sanang ma-offend, Panyero. Basta para sa akin, si Armand lamang ang nababagay sa dalaga ko. Kung hindi mo siya mapipigil sa pagpapari, mabuti pa siguro tumandang dalaga na lamang si Beverly kaysa mapunta kay Ricky. Napailing na lamang si Nicanor Madrigal. Sanay na siya sa pagkaprangka ni Aurelio pero kaya naman mahigit sa 2 dekada na silang magkasosyo at magkaibigan. Matibay kasi ang pundasyon ng kanilang samahan. Walang pagkukunwari at may respetuhan sa opinyon ng isa't isa. Pero lihim pa rin siyang umaasa na hindi mapupunta sa ibang lalaki si Beverly, kundi sa isa pa ring Madrigal, kay Ricky. Maliit pa man si Beverly, ay mahal na niya parang isang tunay na anak na babae ito. Nasubaybayan niya ang paglaki nito at para rin siyang ama kung ituring at lambingin nito. Si Arman naman ay very close din kay Aurelio. Lahat ng ugali ni Arman ay gusto ni Aurelio Jacinto. Si Ricky Madrigal lamang talaga ang hindi kasundo ni Aurelio. Civil lamang sa isa't isa ang dalawa. Hanggang batian lamang. Dahil si Ricky ang tipong hindi manunuyo ng tao. Hindi nito pinoproblema kung may mga taong sa kanyang sirkulo na hindi nasisiyahan sa kanya. Sa Maynila, nakainom na dumating si Ricky sa bahay ng mga Jacinto. Hinarap pa rin naman siya ni Beverly, pero galit ang dalaga. Naghahanap ka talaga ng aksidente. Kung masugatan ka o mamatay sa kalye, baka kami pa rito masisi ng pamilya mo. Sinabi ko na sa'yo huwag kang dumalaw rito lalo na kung nakainom. Mas mahingat akong magpatakbo ng motorsiklo kung nakainom. Dahil nga alam kong nakainom ako. Kahit naman ako lasing ay marunong akong mag-isip. Kunot noong nangatwiran si Ricky. Wala naman na tayong dapat pang usapan, Ricky. Tinapat na kita. Meron. Pag-usapan natin ang tukol sa ating dalawa. Lalo na ngayong tinanggihan ka ni Kuya Armand. Magpapari yung napisil mo. Paano ka na? Nanunuya ang tono ni Ricky. Namumungay naman ang maitim na mga mata. Di wala. Magpari si Armand dahil yun ang gusto niya. Ako di dalaga pa rin. How about listening to your heart? Listen to your heart, young lady. Naggigigil si Ricky. Lasing ka na talaga. Hindi kita itataboy sanghala ng mga magulang natin na matagal nang may pinagsamahan. So, dahil nag-aalala rin naman ako na baka maaksidente ka kung magbumotor ka pabalik sa inyo na ganyan ang estado ng utak mo, you can stay here in the living room. You can sleep on the sofa. Saka ka na umuwi kung okay ka na. Hindi na hinintay ni Beverly ang sagot ni Ricky. Tinalikuran na niya ito. Tumuloy siya sa kanyang silid. Sinundan naman siya ng tingin ni Ricky. Ngumisi si Ricky. Naisip nitong umaayon sa balak niya ang pagkakataon. Nakausap niya kanina ang papa niya. Siya ang nakasagot nang tumawag ito sa telepono. Kaya nalaman niyang sabay uuwi sa Maynila sina Nicanor at Aurelio at gagabihin ng gusto dahil madilim nang aalis sa Batangas. Maghihintay na lamang siya ng oras. Prenteng sumandal si Ricky sa sopa. Ipinikit niya ang mga mata pero hindi naman talaga siya totoong tulog. Aware siya sa paligid. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Dahil nga lagi naman siya dito sa bahay ng mga Jacinto, hindi na siya maliligaw sa silid ni Beverly. Mga 11:00 na ng gabi.
nang marinig ni Ricky ang ugong ng makina ng sasakyan. Alam niyang ito na ang pajero ni Aurelio Jacinto na nanggaling pa sa Batangas. Pumapasok na ang sasakyan sa garahe. Mabilis na tumayo si Ricky mula sa pagkaupo sa sopa at tiyak ang mga hakbang. Tinungo ang silid ni Beverly. Mahina pero malinaw ang pagkatok niya. Urgent, sinunod-sunod niya ang pagkatok. Kailangang mabuksan ni Beverly ang pinto ng silid bago makapasok sa sala si Aurelio Jacinto. Matapos ang sandaling kaluskos sa loob ng kwarto, nag-click ang doorknob at sumungaw ang inaantok pang si Beverly. Nanlaki ang mga mata ni Beverly nang makita si Ricky. Anong kailangan mo? Sa halip na sumagot, ay pabiglang itinulak ni Ricky ang pinto. Napaatras si Beverly. Huli na para sumigaw dahil mas mabilis ang pagkilos ni Ricky. Ang tanging nagawa ni Beverly ay higpitan ng pagkapit sa harapan ng kanyang manipis na pantulog. Isang useless na pagtatangka para maikubli ang halos kaluluwa na niyang nakalantad sa maitim na matang nagliliyab sa init. Kaagad bumigay ang kanyang slim na katawan ng hapitin nito ni Ricky. At kahit itinukod niya ang dalawang kamay sa malapad at matigas nitong dibdib, ay wala namang sapat na lakas para harangan ang mga yakap nito. Nagkalapat ang kanilang mga dibdib at naging bilanggo siya sa mga bisig nito. Buong dahas na inangkin ni Ricky ang kanyang mga labi. Mariin niyang isinara ang kanyang bibig. Hindi niya papayagang may bahagi ng lalaki na makapasok dito. Pero ewan niya kung paanong naiawang nito ang kanyang mga labi. Basta namalayan lamang niyang nahihirapan na siyang makahinga dahil sa init ng halik ni Ricky. Sinasabi ng utak niya na lumaban, tumutol, manulak at manampal. Pero ang daloy ng lakas ng mula sa kanyang utak ay naputol mula sa kung saan. Hindi nito na kayang bigyan ng mensahe ang iba pang parte ng kanyang katawan. Kaya walang kakilos-kilos ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga labi. Sa halip na tumanggi ay sumusuko na ngayon. Iyan ang lalaking minamahal mo. Iyan ang lalaking gusto mo. Beverly? Ricky? Anong ibig sabihin nito? Parang kulog na dumagundong ang boses ni Aurelio Jacinto. Dahil nakaawang ang pinto ng silid ng anak, na curious itong sumilip sa loob. At ang napaka-intimate na eksenang iyon ang nakita niya. Noon lang nagkaroon ng lakas ang mga kamay ni Beverly na itulak niya ang katawan ni Ricky. Papa, bigla na lamang siyang pumasok dito. Hindi maganda tuto sa pagpapaliwanag si Beverly. 11:00 ng gabi narito ka sa silid ng anak ko at gano'n na ang ayos niyo? Kay Ricky nakatingin si Aurelio Jacinto. Binaliwala ang paliwanag ng anak. Kalmado ang anyo ni Ricky Madrigal. Walang palatandaan ng takot. Handa akong panagutan nito, sir. Walang korap na sagot ng binata. May kislap ng tagumpay ang mga matang nakatitig sa ama ni Beverly. Dahil isang matradisyon na tao si Aurelio, hindi na niya naisip ang likas na disgusto kay Ricky. Ang mahalaga na lamang ngayon sa kanya ay maitayo ang karangalan ng kanyang anak. Hindi naman niya maaaring idemanda ang tangkang panggagahasa ang bunsong Madrigal dahil nakita niya ang ayos ng dalawa kanina. Kung nakakulong man lang si Beverly sa yakap ni Ricky, walang palatandaan na nagpupumiglas ang dalaga. Kung pinilit ito ni Ricky, de sana ay sumigaw na. Nakabukas naman ang pinto. Madaling marinig ng mga kasambahay kung talagang humihingi ng saklolo ang kanyang anak. Ngayon din ay tawagan mo ang ama mo. Sabay kaming bumalik dito sa Maynila at tiyak na nasa bahay niyo na siya. Ipaalam mo ang kapangahasang ginawa mo sa pamamahay ko. Gusto kong pag-usapan agad ng madalian ang kasal niyo ni Beverly. Ilang saglit pa at nag-uusap na ang mag-amang Nicanor at Ricky. Tarantang-taranta si Nicanor. Ano? Pag-usapan ang kasal niyo ni Beverly? Si Aurelio mismo ang nagsabi? Anong nangyari to? Kanina lamang sa Batangas ay ayaw na ayaw niya sa'yo. I'm not surprised kung ayaw niya sa akin, Papa. Pareho lang naman sila ni Beverly na si Arman na gusto. Kalmadong sagot ni Ricky na kung susuriin ang anyo ay makikita ang nadagdag na hinanakit. Naging vocal na pala talaga ang ama ni Beverly sa pag-ayaw sa kanya.
Ang point of view nito ang nakahawa kay Beverly. Gigil na nasa isip niya. Mas gugustuhin ng isang tao na magdudulot ng stability, hindi nagsasaalang-alang ng tunay na damdamin. Alam mo pala na si Arman ang gusto ni Beverly, bakit ka nariyan? Nanunumbat ang ama. Papa, kung ang ibig sabihin ng gusto ay iyong gusto na nasa puso ko, ako iyon. Pero kung gusto na sabi ng isip, si Armand yun. I'm lost. Anong ibig mong sabihin, ha? Lalong natuliro ang ama. Trust me, Papa. Alam kong hindi madali itong pinasok ko. Maybe I'm bound to get hurt. And Beverly too. Pero hindi maaaring hindi ako matanghin ng nararamdaman ko. Unfair si Beverly sa akin, Papa. And I'm just doing something na dikta ng nararamdaman ko. May malalim na emosyon na nakapaloob sa mga salita ni Ricky. But you really want to marry her? Para kay Nicanor na hindi pa rin makaunawa sa lahat, ay ito ang pinakamahalagang tanong. I do. Sa napakaraming dahilan, Papa. Bumuntong hininga ang ama. Okay, just wait for me. Hindi na ako magbibihis. Pupunta na ako agad dyan. Should I bring your brother? Huwag na lang. Maari na nating pag-usapan nito na tayong apat lamang. Total, kahit ngayon pa lamang nabibilang na sa ibang mundo ang Kuya Armand, wala na siyang panahon sa mga ganitong problema. Basta, kailangang matupad yung sinabi ko sa kanya na bago siya pumasok sa seminaryo ay masasaksihan muna niya ang kasal namin ni Beverly. Sa paghaharap-harap nilang apat, pinili ni Beverly ang manahimik na lamang. Hinayaan niya ang tatlong lalaki ang mag-usap sa mga detalye ng kasal. Kapag tinatanong siya ay tumatango naman siya. Mas kalahok si Ricky sa usapang iyon. Nagbibigay ng impresyon sa kanya at sa kanilang mga magulang na handang-handa talaga ito na pakasalan siya. Pinapakiramdaman niya ang sarili. Hindi naman niya masasabing tila impyerno ang kanyang pupuntahan ngayon. Galit siya kay Ricky dahil alam niyang planado talaga ng lalaki na maabutan sila ng kanyang ama sa ganoong ayos. Pero sa kaloob-looban ng kanyang damdamin ay may natuklasan siya. Sa mga romance novels na nababasa niya, ay madalas siyang ma-fascinate ng mga bidang babae na may strong character. Wild at total abandon kung magkaloob ng sarili sa minamahal. Noong halikan at yakapin siya ni Ricky, ay naging babae siya sa kanyang mga pantasya. Mayroon siya niyon. May apoy siya sa loob na kung isang katulad siguro ni Armand lang ang humalik sa kanya, ay walang panganib na masindihan. Pero kay Ricky, napakadali nitong mapagtagumpayan niyon. Sa halik at yakap lamang ay naglagablab na siya. Ganun pala kung ang mga labi ng lalaking lumapat sa iyo ay ang labi ng mahal mo at isang katulad ni Ricky. Sample ba lamang iyon ang mga ibibigay pa sa kanya ni Ricky kapag mag-asawa na sila? Kay laki ba niyang tanga kung di man lang niya natuklasan na may ganoon pala katinding ligaya na idudulot ang tunay na pag-ibig? Inaamin niyang ito ang sitwasyon na hindi siya maaaring malungkot. Pero mali rin kung siya ay matutuwa. Ang mga insecurities niya ay naroon pa rin. Ang mga ugali ni Ricky ay walang palatandaan na mababago. Lampas hating gabi na nang matapos ang biglaang pamamanhika na iyon. Nagkamay sina Nicanor Madrigal at Aurelio Jacinto. Kahit masama ang loob ni Aurelio, hindi naman niya mabaliwala ang katotohanang ang kanyang kasosyo at kaibigan ngayon ay magiging balae na niya. Ito ang nakatutuwang parte sa pag-iisang dibdib ng kanilang mga anak. Balae! Masayang masaya si Nicanor. Hindi makapaniwalang kay bilis na tupad ang pangarap niyang maging manugang si Beverly. Balae! Mainit na rin ang pagtanggap ni Aurelio sa kanyang magiging balae. Binalingan ni Nicanor si Ricky. O paano? Ako na lang bang sasakay sa kotse? May motorsiklo kang dala eh. Susunod na ako sa inyo ng driver, Papa. Sagot ni Ricky na sumulyap kay Beverly. Si Aurelio ay pumasok na sa silid nito matapos ihatid sa pinto si Nicanor. Naiwan sa sala sina Beverly at Ricky. Bakit hindi ka tumutol sa pakasal sa akin? Parang naghahamon na tanong ni Ricky. Natigilan si Beverly. Iyon bang gusto mo? Tumutol ako?
Bakit ka nagpakahirap na palitawin na may relasyon tayo? Gusto mo naman pala na walang mangyayaring kasal. Ang gulo mo naman. Ako ang gusto mo, Beverly. Kaya sa akin ka magpapakasal. Matigas na deklarasyon ng binata. Ganun ba yun? Sarkastiko si Beverly. Ganun yun dapat. Kung hindi mo sana ginawang komplikado ang istorya sa pamamagitan ng tangka mong paggamit kay Kuya Armand. Hindi nakaimik si Beverly. Tama naman kasi si Ricky. Hindi niya mahal si Armand. Gagamitin lang niya ito para mawalan siya ng insecurities. Gusto niyang pakasal sa isang lalaking maingat sa buhay para hindi siya maging byuda ng maaga. Kung tutuusin, ay parang ganito lang naman talaga kasimple ang gusto niyang mangyari noon. Ngayon niya na kayang aminin na napakababaw ng kanyang kaisipan. Wala ka ng option, ano? Kaya magpapakasal ka na lang sa lalaking mahal mo. Tinuya siya ni Ricky. Tumingin siya ng tuwid kay Ricky. Ang gusto kong itanong ay kung ang pakakasalan kong lalaki ay mahal pa rin ba ako? Nawala ang ngiti ng binata. Tumalim ang mga mata. Love is just one of the many feelings I have for you, Beverly. Hindi nakaimik si Beverly. May kilabot siyang nararamdaman. Damang-dama niya kasi ang galit ni Ricky. Pero bago lumukob ng buo sa kanya ang kanyang takot, ay kinabig siya ng binata. At dito nagtatapos ang 3 kabanata. Nagtagumpay si Ricky sa plano niya. Ano kayang mga gagawin niya upang simulan ang paghihiganti kay Beverly? Abangan sa susunod na kabanata. Salamat sa pakikinig. Mangyaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang stories.